Nakiisa naman at nagbigay ng mensahe sa taong bayan si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang pagharap sa mga taga Davao City, nagbabala si Vice President Sara Duterte na ang korupsyon at mahinang pamamahala ay banta sa soberanya at kalayaang ipinaglaban ng mga bayani. Ayon kay Duterte, hindi lamang mga dayuhang puwersa ang maaaring sumira sa soberanya ng bansa, kundi maging ang mga tiwaling opisyal na ginagawang pribadong negosyo ang serbisyo publiko. Sinabi rin niya na bawat pisong ninanakaw sa kaban ng bayan ay nagkakait ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at disenteng kabuhayan sa mga Pilipino. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Hindi rin nakalimutan ni VP Sara yung mga naitalang ghost projects na naging dahilan ng malawak na korupsyon sa bansa. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Hinimok din ni Vice Presidente Sara Duterte ang taong bayan na ipaglaban ang katotohanan at itaas ang dignidad ng bansa. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Dapat din niyang panghawakan ng bawat Pilipino ang katotohanan, huwag isuko ang dangal, at higit sa lahat ay ang pag-asa na unang ipaglaban ng ating mga ninuno gaya ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Samantala sa panayam sa kanya ng media makaraan ng talumpati, nilinaw ni VP Sara na hindi niya hangad na agawin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa halip nais lamang niyang ipaglaban ang dangal, kaya dapat anyang piliin ang katotohanan, pananagutan at pag-asa. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin
ang pag-asa.